Ako, si Andres Bonifacio, ang supremo ng Katipunan. Handa akong ibuwis ang aking buhay para sa miniminhi nating kalayaan at para sa aking minamahal na inang bayan. The first place of refuge was in Balintawak. Views were only exchanged and no resolution was debated and adopted. It was at Pugad Lawin. Members of Katipunan met and carried out considerable debate and discussion in August 23, 1986. The conference was about whether or not the revolution should be started on August 2, 1986, and only men prostrated and fought against the war, and that is Teodoro Plata. Mga plano ay unti-unti nang nabubunyag sa mga Espanyol. Kailangan na natin kumilos. Gagawin natin yan sa madaling panahon. Wala tayong sapat na paghahanda. Hindi natin kakayanin ito. Dapat nating isakripisyo para sa ating bayan. Hindi dapat isakripisyo ang kaligtasan ng bawat isa dahil maaaring malagay ang kalagayan nila sa mahirap na sitwasyon. Gagawin natin at tutuparin ang ating mga pangako sa ating mga kababayan. Ngunit, kailangan nating paghandaan ang anumang mangyari habang ang ating pinaglalaban ang kalayaan. Sinisiguro kong may tatagumpay natin ang ating pag-aalsa. Ano man ang mapagdesisyon ng mga kasama natin ay nararapat nating gawin at bigyan aksyon ang pag-asa. Kailangan natin bigyan wakas ang pag-alipin ng mga Espanyol sa ating mga Pilipino. Oras na para boses naman natin ang kanilang marinig. As early 10 o'clock in time morning, Sunday, August 23, 1986, at the place called Sampalucan, a barrio of Bahay Toro, Katipunero met together, ready and eager to join the Supremo. On August 24, 1896, the Supremo decided to hold a meeting under his leadership. Ito na ang tamang panahon upang pagplanuhan natin ang gagawin nating pag-aalsa, di na maaaring pagpabukas pa ang pagpaplano. Nararapat lamang na bigyan natin ng aksyon ang plano ng mga katipunan. Ngunit, kailangan nating paghandaan upang tayo maging malakas. Ngunit, kailangan nating maging malakas upang maging tagumpay ang ating mga plano. Supremo, kailangan tayo maging handa kung tayo'y alipinin ng mga Espanyol. Tunay nga naman ang kanyang sinasabi. Wakasan na natin. Pag-aalipin sa atin ng mga Espanyol. The activities of Katipunan had reached in nearly all corners of the Philippines archipelago, so that when its existence was discovered and some of the members arrested. However, as we closely watched by the agents of Spanish authorities, Andres Bonifacio and other Katipunero left the town after some days. It was then the uprising began with the first cry of freedom on August 25, 1896. Hindi ba napakadelikado ng ating ginagawa? Natilabay ang dami-daming nang nawalan ng buhay dahil sa minimithi nating kalayaan ng hirap-hirap amutin. Hindi maaring takot ang mga ibabaw sa ating mga damdamin dahil ito ay magiging dahilan ng ating pagkatalo. Tiis na lamang at makakamit natin ang nararapat na kalayaan. On August 26, a big meeting was held in Balintawak. The meeting was opened with Andres Bonifacio. The purpose was to discuss when the uprising was take place. Agreement and discussion were made, and finally Andres left the meeting and talked to the people and asked people to give a pledge that they will be revolt. Mga anak ng bayan, mga magigiting na anak ng bayan, dumating na ang panahon upang kailangan na natin magdesisyon. Alalahanin natin ang ating mga kapatid, pati na rin sa ating bayan. Alam na ng mga Espanyol ang ating mga galaw. Ngunit, hindi ito maaaring maging hadlang upang matuloy tayo sa ating pag-aalsa. Maaari kung hindi ngayon, kailan pa? Kaya, ito na ang panahon. Kung totoo man, handa na kayong maging magsik. Gusto kong itaas ninyo ang inyong mga sedula. Ito ang maaaring palatandaan na tayo ay nagdeklara ng pagkahiwalay sa mga Kastila.
ilabas ninyo ang inyong mga sedula. At tayo ay punitin ang sedula! Para sa bayan! Para sa bayan! Punitin ang sedula! Punitin! Yes, ang mga... Ay, charot. Wait lang. Ang dapat nating isakripisyo para sa... Yung wakas ang pag-alipin ng mga Espanyol sa Ang dahilan ng ating pagkatalo. Maaari kung hindi ngayon, kailan pa? Kaya!